Anong klaseng pamumuhay ang mayroon sila? At ano nga ba ang itsura ng Homo luzonensis? Taong 2007, Callao Cave, Cagayan. Isang buto ng paa ng tao ang nahukay ni Dr. Arman Salvador Mijares. Nahukay ito sa lupa na may lalim na 4 na metro. At hindi lamang ito ordinaryong buto dahil buto ito ng isang sinaunang tao na namuhay 67,000 years ago. Pero alam mo ba, nadiskubre na ito ay hindi daw kabilang sa species na Homo sapiens na siyang ninuno nating mga kasalukuyang tao sa mundo. Sa halip, isa itong bagong species ng tao at ito ay pinsan daw natin. Tinawag itong Homo luzonensis na hango sa isla ng Luzon. Ano nga ba ang Homo luzonensis? Paano ba nasabi ng mga eksperto na ito ay isang bagong species ng tao? At gaano ba kahalaga ang discovery na ito para sa Pilipinas at sa buong mundo? Ang kontinente ng Africa ay binansagang cradle of life dahil pinaniniwalaang ang lahi nating mga tao ay nag-evolve at nagmula sa Africa. Pero paano nga ba ito nagsimula? Ayon sa National Geographic, ang evolusyon daw ng tao ay nagsimula 7 million years na ang nakalipas nang magsimulang humiwalay ang lahi ng tao sa lahi ng chimpanzee. Sa paglipas ng panahon, may 20 species ng sinaunang tao na bumubuo sa tinatawag na mga hominins. Merong 3 pangunahing grupo ng hominins, ang early hominins, Australopithecines at Homo. Yung mga early hominins ay nabuhay 7 to 4.4 million years na ang nakalipas. At dahil simula pa lang silang humihiwalay sa lahi ng chimpanzee, taglay pa nila ang mga katangiang parang apes. Ang mga Australopithecines naman ay nabuhay 4.4 to 1.4 million years na ang nakalipas. Kapansin-pansin sa species na ito ang pagbabago sa kanilang bungo, spine at binti na patunay ng paglalakad gamit ang 2 paa. Ang pangatlo naman ay ang kasalukuyang yugto ng human evolution na binubuo ng genus na tinatawag na Homo. Nabuhay naman sila sa mahigit 2 million years na ang nakalipas. Ang genus na ito ay kinabibilangan ng Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo florescensis, Homo neanderthalensis, Homo naledi at Homo sapiens. Kaiba sa mga naunang species na may bahid pa ng lahing ape, ang mga Homo ay nagpapakita ng mga natatanging katangian ng tao. Mas advanced na ang paggawa ng mga kasangkapan at nagsimula ng gumamit ng apoy. At sa 20 species ng sinaunang tao, ang natitira na lamang ay ang lahi ng ating ninuno, ang Homo sapiens na nabuhay 300,000 years na ang nakakalipas. Pero sa taong 2007, muli na namang napukaw ang mundo ng siyensya sa pagkakadiscovery ng bagong species dito mismo sa Pilipinas. Pinaniniwalaang ang Homo erectus o Java man ay ang unang species ng tao na umalis ng Africa at nagpatuloy ng evolusyon sa ibang panig ng mundo. Pero noon, pinaniniwalaang imposibleng narating ng sinaunang tao mula sa Africa ang Southeast Asia at mas lalong di daw kapanipaniwalang napunta sila sa Luzon na narating lang sa pamamagitan ng pagtawid ng dagat. Pero nabago ang mga maling akalang ito dahil sa natuklasan ng mga siyentipikong pinamumunuan ng Pinoy archaeologist na si Dr. Arman Salvador Mijares. Taong 2007, noong naghukay sila sa Callao Cave ng Peña Blanca, Cagayan. May mga nahukay silang mga specimen at inakala nilang buto lamang ito ng mga hayop. Agad itong ipinadala ni Dr. Mijares kay Philip Piper. Pero laking gulat ni Dr. Mijares nang sabihin sa kanyang may kasama itong buto ng paa ng tao na 67,000 years old na. At noong 2011 at 2015 ay nakadiskubre pa sila ng 2 buto ng paa, 7 ngipin, 2 buto ng daliri at bahagi ng tight bone na posibleng nagmula sa 2 adult at 1 bata. Ang buto ng Homo luzonensis ay maliliit na nagpapahiwatig na hindi tataas sa 4 feet ang tangkad nila. Mas matanda pa daw ito sa Tabon man na isang Homo sapiens na natuklasan sa Palawan. Pero ang higit na nakakamangha sa natuklasang ito ay ang pagkakaroon ng magkahalong katangian ng sinauna at modernong tao. Ang pakurbang hugis ng buto sa paa ay indikasyon daw na bagamat nakakatayo at nakakalakad ng tuwid ay sanay pa rin itong umakyat ng puno. Kapareho daw ito ng sinaunang Australopithecine. Ang mga natuklasang ngipin naman ay maliliit tulad ng sa modernong tao. Pero ang upper premolar na may 3 ugat ay katangiang makikita sa wala pang 3% ng modernong tao.
Ang mga buto ng usang may marka ng hiwa na posibleng mula sa isang stontol ay nagpapatunay rin na ang Homo luzonensis ay posibleng mahusay na manggagawa ng kasangkapan at isang mangangaso. Ang kombinasyon ng mga ancient at modern traits na ito ay walang katulad sa ibang species ng genus Homo, kaya masasabing ito ay isang bagong species ng tao. Ayon kay Dr. Mijares, kung noon hindi napapansin o napag-uusapan ng Pilipinas sa pagkakadiskubre ng Homo luzonensis ay nalagay tayo sa mapa. Bahagi na tayo ngayon ng talakayan tungkol sa human evolution. Ang diskubirngang ito ay nailathala sa Nature na isang prestihiyosong science magazine at syempre front cover tayo. Nailathala din ito sa iba't ibang kilalang mga media articles. Napakalaki ng kontribusyon ng discovery na ito hindi lamang sa siyensya ng Pilipinas kundi sa buong mundo. Napakahalaga daw na malaman ang tungkol sa Homo luzonensis dahil nagpapakita ito na bukod sa Homo sapiens, meron pa talagang ibang species ng tao na namuhay sa Pilipinas noon. Posible nga raw na meron pang ibang species ang madidiscover sa ating bansa sa mga susunod na henerasyon. Malaki rin ang impact ng discovery na ito sa kasaysayan ng mundo. Kailangan na namang baguhin ang libro ng human evolution sa buong mundo. Kailangan nilang idagdag ang Homo luzonensis. Bagamat maraming bagong kaalaman mula sa Homo luzonensis, tila mas marami ang katanungang hatid nito. Paano nga ba nila tinawid ang dagat para marating ang Pilipinas? Anong klaseng pamumuhay ang mayroon sila? At ano nga ba ang itsura ng Homo luzonensis? Malayo pa ang lalakbaying pagtuklas bago masagot ang mga katanungang ito. Ganun pa man, di may kakaila na binibigyan nito ang Pilipinas ng mahalagang boses sa usapin ng ebolusyon. Para sa inyong mga opinion, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng bidyong ito. At para manatiling updated sa atin pang mga susunod na upload, siguraduhin mag-subscribe. I-like na rin ang ating mga videos bilang suporta.